Ayoko kasi sa lahat, yung mga nagbibintang, baka pinangungunahan ako. So, tingnan natin kung anong laman sa loob. Ito kasi title pa lang eh. Parang ganito nangyari sa amin magkakapatid. Parang lahat kami special. Pag sinabi mong special, namumula kami. Pwede kami maging alay. Pula si tita, pula ako, pula si EJ, pula si Kuya Da. Parang si Chris, nung sinabi mong special, halos wala nang natirang dugo. Naubos. So kung makikita mo yung pagkatalo namin ngayon, pag may pagka-special, ito pa isa, Pinoy Eat S. Alam mo yung parang ano to eh, palagi kong nararamdaman sa kanila to. Yung, OS pala ako. Ano pala ako? So, RC pala ako, S pala ako. Palagi kong nararamdaman yun. Or ganun pala ako, ako pala yun, ako pala yun, ako pala yun. Palagi kong nararamdaman. Kaya wala na akong ginagawa eh, ginawa na nilang lahat. Kompleto na. Nakatanga na lang ako ngayon. Kasi may nagre-represent na sa akin, pinangungunahan ako. May nauna na sa akin na nag-represent sa akin. Ngayon, hinusgahan na ako ng hinusgahan ng mga tao dahil doon, ni walang reporter na nagtatanong. Tapos wala na. Sa kagandahan ng edad mo, kasibulan mo, parang project ka na. Kompleto na eh. So, palagi kong nararamdaman yun. And ayoko na sanang lingunin yung mga kapalpakan na yun. Pero, nagmamarka kasi yung kanilang mga kapalpakan na yun sa buhay ko ngayon. Hindi ko kasi talaga nagustuhan na halos wala na akong ginagawa ngayon. Ginawa na nilang lahat. Ganun. Pinoy Eat S. Hindi ko alam kung sino yung S na yan. Yung una alam ko ako lang yan. Tapos biglang may Rufa. Tapos biglang may Chris. Hindi ko na alam kung sino yan. So, pero ang isa sa tinitingnan ko, most probably, target kami lahat. So, nag-clue na, ito naman, mga clue yan na binibigay nila. Pwede rin naman sila mga mastermind. Kasi nandito sila sa loob. Pag-aaralan mo pa yon. Kung nagbibigay sila ng clue, o sila yung mga mastermind. Ayoko kasi sa lahat yung pinagbibintangan ako eh. At saka may maraming misrepresentation. Tapos binabago yung original song. Ang dami nilang ikinabet at saka idinikit sa mukha ko. Binabayaran ko na lang pagka-graduate ko. Kabit agad. Alam mo yung kagagraduate mo lang, kabit ka kaagad kasi pinagbayad ka kaagad. Doon ako naiinis, kaya hinahanap ko yung ugat. Siyempre, disappointed ako, depressed, and nakaka-frustrate kasi wala talaga silang aksyon. Parang na-enjoy na nung system yung sa kanila na lahat, wala na yung ID ko, hindi na nila ibibigay. So, meaning to say, wala na rin akong gagawin sa na lahat. Pero kung tutuusin, I could even exist with nang wala lahat to kasi meron nga akong ID. Pero walang may priority yun dahil kapag nagkaroon ako ng ID, next kong hihingin ay independence or solo. Kasi gusto kong gumaya sa iba.
I have my own normal private life. Hindi ako sausawa ng bayan, hindi ako sausawa ng bansa, hindi rin ako sausawa ng mga lalaki na yan, mga customers nila, o yung mga jowa ng may jowa, ng mga ganon. So, hindi ko makuha yon, mainit ang ulo ko kasi wala nag-aasikaso no. Parang lahat sila ay more on ang target. Yung share nila, ang dami nilang makukuha kasi lalaki ng client sa loob. More on, parang lahat gustong makishelter dito. Tapos ito, saan ko nakatungtong? Dito sa YouTube, na nasa bahay ko. Pakiramdam ko, naguhugas kamay na silang lahat. Tapos yung bahay ko, na hindi nila isinasali all the time, doon nila tinambakan ng ginawa ng mga babae nila, ng mga bulaklak nila, ng mga asawa at mga kabet. Hindi nila kami isinasali, pero lahat ng basura dito nakatambak. I'm in rage. Tapos, gagalit sila. Kasi ang lalaki ng tao dito sa loob, nandito sa bahay, parang ako na nag-a-account. Pero sila gumagamit, look closely. Pinapatanggal ko yung mga nakakasira sa bahay na yun, ng mga bulaklak, hindi naman nila sinusunod. So, I'm in super rage kasi hindi ko sila mapaalis sa bahay and yet hindi ko rin sila makontrol. Ayoko maparis kay Chris Aquino. Kinain na lang nila ng kinain ng gano'n. Tapos ang daming pinagbibintangan na bumanat kay Chris. Yun pala, ang daming bumps sa loob. Kung sino-sino pinagbibintangan, kasama na kaming pinagbibintangan doon. Wala, napakadaming bumps na sa loob ng estasyon. Pag sinabi kong loob, estasyon, tsaka gobyerno ng Pilipinas. Ang dami-daming itinuturo, tapos ang dami na palang bump sa loob. So, iimbestigahan ko pa rin kung paano nangyari yung spread na yon. Kasi yung iba doon, obviously through sex. Yung iba doon, ang sabi nila, sa wine lang na iniinom nila. Mahabang investigasyon to para sa isang network pa lang. Alam mo, kung gaganyanin mo sila lahat, kayang-kaya ko talagang pabagsakin dito. Pero kasi ang inaalala ko, pag ginawa ko ng ginawa yun, walang matitira. Baka sa halip na makatulong ako sa ekonomiya, lalo ako makapagpabagsak ng mga ganito. Kasi obviously, hindi maganda yung mga foundation. Kailangan talagang pabagsakin, palitan, i-reconstruct, i-readjust. Kasi ang daming misleading at misrepresentation na wala na akong ginagawa ngayon. It is Specials. Jacqueline Jose. Ayos na ayos. Kailan pa to? I'm super crazy in front of the internet. At ang inaalala ko ngayon, yung anak ko, parang isa pang nawawala sa sarili. Ang problema ko kasi ngayon, na mainit ang ulo ko, may mga kapangyarihan yung mga bulaklak nito sa loob. Hindi kami makalaban. Tapos, para bang o kami na lang ang may diferensya. Sila matino. Ang problema ko ngayon, napalabas na nila yung gusto nila, pito-pito ka,
Yung anak ko naman ngayon, kasi ang inaalala ko nga, yung isang araw pa, pareho ng inaasta sila, family, tsaka yung katabi niya, na nakalimutan ko pangalan, tsaka si EJ, parang takong sagot yung mga bata, at tsaka instant nakatalikod ka agad sa akin, si anak. Tingnan mo, konting pitik ko lang, iniwan na ako ng bata sa bahay. May ganung gap kami ni anak na hindi ko alam kung saan nanggagaling yung gap na yon na napakalaki. Parang ang laki-laki ng gap na yon kay anak. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, hindi naman ako nagkukulang. Tapos na napansin ko pa yung anak ko, di nag-aaral, di ba palabas na si EJ? As in, ang mga ganitong babasahin kay EJ, sandali lang sa kanya. Pero ngayon masyado siyang tutok na tutok sa cellphone. Ayaw niyang bumitaw kahit sandali. Hawakan ko yung phone, instant inaagaw niya kaagad. Isa pa yun sa inaalala kong malaki ngayon. Pero alam kong hindi ko siya pwedeng ihiwalay doon ng agad-agad. Kaya ang ginagawa ko, inuutos-utusan ko ng mga gawaing bahay para humiwalay sa computer. Tapos ang nangyari, hindi niya ginagawa yung gawaing bahay. Nagsiselfone siya na nagsiselfone mag-apo. Hindi rin siya nag-aaral, nagsiselfone siya mag-apo. So, iyan ang isa pa sa napakalaking problema ko ngayon sa anak ko. At saka itong mga pasaway na mga bulaklak nila na pumipitik dito, kung hindi man bulaklak, yung mga lalaki ng bulaklak na inuutusan na i-devastate kami mag-ina. So, importante sa akin yon kasi anak ko yun. Again, syempre, binibigyan nila ng masamang kahulugan yun. Another misrepresentation sa part ko, which is sanay na ako. Kaya lang kasi sa lugar na to na hindi naman sila kilala, maaaring magtuloy-tuloy na misleading na yun. Kung ako lang, sanay na ako dahil matagal na silang ganyan. Tatlong presidente na yan, 4 na presidente na yung ganyan. Puro ganyan ang ginagawa. Bullying ng bullying, misrepresenting ng misrepresenting. Sabi nga, if you observe Maxi Feel sa Czech lady. O sa tingin mo bakit? Kasi ang lalaki nga ng mga shades na to, baluktot. Sa internet mo lang makukuha. Tapos ngayon, kasalanan ko na lahat. Hindi siya nakakatuwang biro. Kailangan mo talaga ng malawak na pag-iisip. Kasi kung hindi, ako talaga makakaaway mo. Dati na palang may S. Dati na pala yung S na yan. Siguro maliliit pa lang kami. Ginagamit, ito naman yung sinasabi ko, maliliit pa lang kami. Meron na kami ginagawang mga kababalaghan dito na hindi ko naiintindihan. Bata ako, malay ko doon. Sa akin, naglalaro ako. Hindi ko alam na nagmamatter na pala sa ibang tao yun. Tapos biglang, may ganito, October 3-1.